Good morning mga ka-sisters. Nakapunta na sila Aya sa school. So ako na lang mag-isa dito. At si ka-mister ay nasa laot. Bale napakain na yung mga manok namin dahil alas 9 na ng umaga. Ngayon ay gagawa ako ng kulungan ng manok. Kasi yung mga hindi nakakulong na manok dito, yung native, ay pasaway doon sa tinanim ni kananay na mais malapit lang dito, at puro hukay, hinukay ng hinukay yung dinadamuhan nila. So nababali yung yung mais. Kailangan ko muna siyang ikulong. So ito yung gagawin ko mga ka-sisters na kulungan. Bali may manok ako doon na bagong sisiw, mga 1 day pa lang, 2 days pa lang sila, 2 days pa lang sila na napisa. Ilipat ko dito yung sisiw, at yung pinagkukunan ko doon ay doon ko ilagay yung aking mga manok na hindi na kulong, yung mga native. Yan. So dito sa portion na to mga ka-sisters, ito ay portion ni ito ay lupa ni Kainer. So napakasukal pa dito, at yan pa yung aking gagawin. Ang dami kong gagawin dito dahil kailangan ko siyang linisan. Doon sa kabila niyan, doon yung mga manok, para mas maganda siyang malinisan at makaikot yung manok natin. Sa unahan naman yan, dyan ako magtatanim ng mga gulay-gulay. At papaano ay may malapit na gulay dito sa area ko, bukod pa doon sa garden. So may puno ng Indian Mingo dito. Yan, yung bangka ni Eric na kasalukuyan ay inaayos. Pag yan ay nakuha na dito, magiging malinis na siya dito. Maganda dito mga ka-sisters magsilong kasi napakalamig. Kahit napakainit doon sa labas, ay kahit papaano yung puno ay nakakatulong na magpalamig sa katawan natin. So hindi basta-basta malinisan ng isang araw, 2 araw. So ayan, sa unahan yun, yung may balag ako ng kalabasa, yung kinuha ni Brother Ed, ang unang bunga. So ngayon, dahil yung ating manok ay nagiging pasaway, kailangan natin silang ikulong. Konsiderasyon natin dun sa mga nagtatanim, kailangan talaga yun. So itong isang kulungan na to mga ka-sisters, dito ko nilagay yung bagong sisiw. Hello, bagong sisiw. Yan. Yun. Bali 11 sila piraso yung sisiw, kaso namatay yung isa dahil naipit dito sa pinaka gilid ng kulungan na to. Sayang, at nabawasan pa ng isa. So 10 piraso yan po ay pinalimliman ko lang sa native na nanay. Yan, yung kanyang nanay. Oh, yung lalaki, balak ko ng itlog sa karton, no? Kalalaking manok, kaya ba ay gusto maglimlim. Yan. So ayan yung ating manok sa 2 days. Masigla na sila dahil malaki yung kulungan na to mga ka-sisters. Kaya ililipat ko siya doon dahil maliit lang naman ang kulungan ang gagawin ko ngayon, para yung karamihan dito ay pansamantagal na ikukulong. Dahil hanggat naging pasaway sila ay talaga ikukulong natin. Dahil kung sobrang pasaway na talaga yung manok, ay hindi na kulungan ang puntahan yan mga ka-sisters, kundi kawali na, at may kasamang tuyo at sibuyas. So ang daming gagawin dito sa area na to, kaya wala muna akong luto. Mag-ano muna ako, magpapanday. Dahil kapag si ka-mister ay nasa dagat, hindi natin maobliga yun.
Dahil minsan ay nakakalibre din tayo ng pang-ulam. Yan ang mga manok natin, oh. Nakagala-gala. Samantalang may kulungan yan doon. Sa kabila, lumilipad. Yung on the way natin na naglilimlim. Ayan. May 5 days na siyang nakalimlim dyan. So, ito naman yung yung puga doon, Nang isang araw ko lang kinuhaan ng itlog, pero ang dami na naman. Bali yung itlogan dyan ay 4 piraso. And ganito talaga yung ating trabaho kapag nasa nasa pag-aalaga ng mga manok. So yung ating pato na lalaki, malungkot dahil yung kanyang asawa ay naglilimlim na doon sa sa may Kuy Banalata. Ayun siya, Uy, hello! Si Itim. Ito yung pato na gustong-gusto ni ni Enzo. Nangitlog na. At ang itlog niyan parang 18 or 20. Yan, sana nga ay magpisa sila lahat. So may isang linggo na siyang may isang linggo na siyang naglimlim si Itim. So tungto ayan si Enzo na taga ibang bansa po, yung bata na nagkaroon ng gusto dito sa alaga kong pato. Apo ni Doktora May. Yan. Pero yung lalaki andoon, malungkot. Ito naman yung gusto ni Lok na pato. Si Puti. Ila Puti. Yan, malungkot ka at wala ang iyong asawa. So nagpaparami pa lang tayo. Yan, nagpaparami pa lang tayo, kaya hintay-hintay ka lang pag napisa yung mga sisiw mo. Okay. Yan, itong kulungan ng manok ang pagplanuhan ko kung paano ko siya gagawin. Yan, dati dito ako nag-alaga ng 45 days na swernerte. Dahil hindi natin naibinta. So, ito yung gagawin ko mamaya. Yari sa kawayan. At para maikulong dito yung mga bagong pisa. Okay, magpuputol muna ako ng kawayan. Magpapako na tayo.
makapasok yung makalabas yung ano yung manok. Yay! Meron pa isa sa dulo. Yun. Yun. Sa wakas, mayari rin mga kasisters yung pantakip. Bali yung dingding na lang. Yung sa gilid na tabon. Nalagay ko na siya doon. Tabinginin siya o hindi. Basta importante mayroon. So ayan. Tingin ko parang kailangan natin putulin to. Ang hirap maging lalaki. Sa gawaing bahay kasi mga ka-sisters, hindi lang pwede na lalaki lang ang asahan. So, kung may diskarte sa babae, dapat dumiskarte. Kasi pag medyo hirap ang sitwasyon, kailangan pa rin magdidiskarte. Sa panahon ngayon, mga sisters, hindi importante ang babae o lalaki. Kung anong pwede mong magawa, gawin para ikaunlad ng pamilya. Para ako luka-luka dito, nagsasalita, ako lang isa. Ganito talaga na yung ating magiging buhay dahil mga estudyante tayo na lumilibid up ang pag-aaral. So, ayan na yung ginawa natin mga ka-sisters. Bali sa taas nito, ayan, sa taas niyan, pwede ko pang lagyan ng mga pugad dyan para sa native. Dahil mataas naman ang lipad ng native natin. So, mayroon na tayong sirado ang sa taas. Bali, dito na lang sa yan, dyan na lang ang kulang. Ito. At dito sa harapan. So, ang dami pa nating gagawin.
Nilakihan ko yung butas dito para magkasya yung ulo ng manok. Para kung magpakain ako dito lang sa labas. Pero mamaya, temporary na tatabunan ko siya ng hero dahil sisiw lang muna talaga ito dito. Pantay siya dito. Pero sa kanila, tabingi. Sa wakas mga ka-sisters, nayari na yung kulungan ng manok. So ayan. Hindi na sila makalabas dyan. Yan na yung dugsong doon sa sa kabilang kwarto ng manukan ko din. So ito yung bukasan nila. Yan. Tapos, ganyan yung mga sisters, yung ito, nilakihan ko sa dyan ang pagtalagay. Kasi pag kumain sila, dito na ako sa labas magpapakain. Yan. Hanggang dito yan sa dulo. Kanina sabi ko, yung sisiw ang ilagay ko dito. Kaso lang nagbagong isip ko na sabi ko lakihan na lang yung butas para sa mga malalaki. Ayun, nakauwi na yung manok. Ay, hindi yan. Ano baga? Wala kang kinuli? Walang huli? Hindi, yung namin ko yung isda. Aba, naka-LG, ano pa? Nakapang politics t-shirt pa eh. Kumain na sa hapon. Ano, ihulihin mo yan, hay? Ang namin ko tanang hulihin natin, yung maliliit na yan, oh, yung alanganin, oh. Hindi yan, doon ko yan sa loob talaga. May sadyang kulungan niya sila eh. Yan, gagala yan. Ubus to si Kran, oh, pati ito, oh, mga nanay, oh. Dali, subukan mo. Yun. Oh, diba? Okay, may manok na. Yun, ang iba pa, marami pa. Oh, diba mga ka-sisters, oh. Oh, diba, oh, dito yung makainan, oh. Ito, oh, masanay na kayo, ha? Yan ang kainan nyo. Oh, diba? Hindi makalabas. Tuwang-tuwa ako at nakayari ng kulungan. Hindi na ako problema. So, ayan mga ka-sisters, natapos na sa wakas yung kulungan ng manok. See you next videos mga ka-sisters. God bless all. Bye-bye.